Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Taong Gala. Pakisuportahan po natin Taong Gala. Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Anime Reactors TV. Anime Reactors TV. Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Ma'am Fleurs Channel. Ma'am Fleurs Channel. Denshock TV. Denshock TV. PLC Katangay Vlog. PLC Katangay Vlog. Kalingap Turak. Kalingap Turak. Alright? Alright. Bira. Bira. Support po natin mga kabisnes naming minamahal. Nagpaalam po sila. At ayan, mga reactors po yung karamihan dyan. At ito naman si Denshock TV ay solid ka business po yan na nasa abroad. At sponsor din po natin. No? Thank you so much po. God bless sa ating lahat. Mga kabisnes, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya lang maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Portahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family, na kung saan ay ang 3M nga po ng Ka-Business Family ang nagbablog dito. Yun guys, una po sa lahat ay bumabati muna po ako ng Happy New Year sa inyong lahat. At yun, panibagong taon po ay panibagong reaction po tayo. At for today's video po ay gawan po natin ng reaction itong vlog ni Papa Dins patungkol doon sa kanya mga basher. At eto nga po, habang papunta nga po itong sila Papa Dins dito sa isa sa beneficiary nila na si Hana, na ito po yung may kapatid na dalawang bata na may autism. Ito po si Hana guys ay scholar nito si Papa Dins. At habang sila nga ay papunta doon ay inabot sila ng ulan at nakisilong sila dito sa nadaanan nilang bahay. At habang sila nga po ay nagpapatila ay nabuksan itong si Papa Dins yung mga comment sa kanya ng mga basher. At ang pinatungkulan nga po sa comment na ito ay yung tungkol dito sa kanyang isang beneficiary o scholar na si Vincent. At eto guys, pakinggan natin ang short video mula kay Papa Dins. Yung patungkol naman doon sa isa nating scholar na si Vincent. Kasi marami akong nabasa na
parang hindi ko siya natutulungan sa pag-aaral niya. Gusto ko lang linawin, mga kapapi, na si Vincent po ay scholar natin at kapag pumupunta tayo sa kanya, ay nagbibigay tayo ng blessing sa kanya. At yung blessing na yun hindi biro. Maabot siya ng 10,000 mga kapapi at matagal tayong babalik kasi alam ko na matagal niya pa dahil sa pag-aaral yun eh. Pero na lang, kagaya ng sinasabi ni Vincent na mayroon siyang iba pang problema, hindi lang yung pag-aaral, hindi ko saklaw yun mga kapapi. Kaya nga sabi ko sa kanya, bakit hindi ka nagchat-chat sa akin ng mga ganyan, di ba? Ito guys, itong si Vincent na ito, kung matatanda natin guys, ito yung natulungan ni Papa Dins na nakita niyang naglalako ng mga kakanin. Ang tanda ko, nalako dati nito ay turon, banana Q at kamote Q. At nung banatan ito ni Papa Dins o nung tulungan nito ni Papa Dins, ay nalaman ni Papa Dins na sa kabila ng paghahanap buhay nito si Vincent, ay nag-aaral pa ito. At sa gantong nakita ni Papa Dins na kasipagan nitong si Vincent, ay napahanga nito si Vincent ito si Papa Dins. At dito nga ay tinulungan ito ni Papa Dins. Sumama sila Papa Dins sa bahay nito sila Vincent at doon nga ito dinala ni Vincent sa lola niya na kung saan ay kinukunan niya ng panlako niyang mga kakanin. At simula nga nun guys, nung mabanatan ito ni Papa Dins, ay sinabi nito si Papa Dins na gagawin niyang scholar itong si Vincent. At tinupad naman ito ni Papa Dins guys. Lagi niya itong binibigyan ng allowance. At ang pagbibigay nga niya dito ng allowance ay bagamat hindi regular na weekly, pero tuwing pupunta naman siya doon, ay binibigyan naman niya ito ng humigit kumulang 10,000. At minsan pa nga, ay may mga pinapaabot pa ang sponsor dito kay Vincent. At sa mga ganung bagay guys, napakalaking tulong ng ginagawa ni Papa Dins dito kay Vincent para sa pag-aaral nitong si Vincent. At ito si Vincent guys, masipag na bata talaga to. Kung dati siya ay naglalako ng mga kakanin, ngayon naman ay pupod panda siya para makatulong siya doon sa kanyang pamilya. At ganoon na rin, makadagdag siya doon sa gastusin niya sa pag-aaral. Pero kung tutuusin guys, ito ay binibigay ni Papa Dins dito kay Vincent, ay labis pa ito doon sa kanyang allowance o doon sa kanyang monthly allowance. Dahil malaking pera yun. Yung tuwing pupunta doon si Papa Dins ay humigit kumulang nga na 10,000 yung iniaabot nito si Papa Dins kay Vincent. Ay pumupunta doon si Papa Dins nang minsan nga 2 linggo pa lang ang nakakaraan ay binabalikan na ito ni Papa Dins. Kung minsan 3 linggo. Kumbaga hindi umaabot ng 1 month bago balikan ni Papa Dins ito si Vincent. At tuwing pupunta siya doon, ay may iniaabot siya kay Vincent. At hindi lang kay Vincent. Dahil natulungan din ni Papa Dins yung lola nitong si Vincent. Nabigyan ni Papa Dins ng puhunan itong lola nitong si Vincent. Kaya nga lang ay hindi ganun nagtagumpay itong ibinigay na puhunan ni Papa Dins sa lola niya. Dahil yun, hindi natin naman masabi kung ano yung pinagdaanan kung bakit nalugi o naubos yung puhunan ng lola ni Vincent na ibinigay nga po ni Papa Dins. Pero yung tungkol doon sa pag-aaral ni Vincent ay tuloy-tuloy yun guys, tuloy-tuloy yun. Mula nung makita ni Papa Dins itong si Vincent na naglalako ng mga kakanin, simula nung gawin niya itong scholar hanggang sa ngayon na college na si Vincent, ay patuloy pa rin itong sinusuportahan nitong si Papa Dins. Kaya lang, may mga basher talaga, may mga tao talaga
na hindi maiwasang mambatikos. At kung ano-ano ang hindi magandang sinasabi dito kay Papa Dins. Kine-question nila yung paraan ng pagtulong nito si Papa Dins kay Vincent. Siguro ang gustong mangyari nitong mga basher na ito ay sagutin lahat ni Papa Dins ang pangangailangan nitong si Vincent. Mula dun sa pag-aaral hanggang sa personal na pangangailangan. Ay hindi naman ganun guys. Dahil ang pinangako lang ni Papa Dins dito kay Vincent ay gagawin niya itong scholar. Yun lang guys. Pero bukod dun, sa allowance nga ni Vincent ay binibigay ni Papa Dins, kita naman natin sa mga vlog ni Papa Dins na binibigyan niya pa ito ng mga extra. Bukod pa nga yung mga nanggagaling sa mga sponsor. Ngayon kasi may pangarap si Vincent na magkaroon ng isang motor para daw may upgrade niya yung kanyang pagpapanda o yung kanyang hanap buhay. Ngayon ang gusto nitong basher, ipasagot na kay Papa Dins itong motor na pinapangarap nitong si Vincent. Yun yung gustong palabasin kasi nitong basher. Na yung ibang problema ni Vincent sa financial ay sagutin na ni Papa Dins. Hindi naman ganun yun guys. Dahil ang sinasagot nga lang dito ni Papa Dins ay yung tungkol sa pag-aaral nitong si Vincent. Dahil scholar nga ito ni Papa Dins. Pero yung mga ibang pangangailangan ni Vincent, nakikita naman natin na pag sinabi agad ni Vincent yung kanilang iba pang problema na may kinalaman sa financial, ay ginagawa naman ito ni Papa Dins ng paraan sa abot ng kanyang makakaya. Hindi naman po pwedeng ibigay lahat ni Papa Dins yung pangangailangan ni Vincent. Dahil si Papa Dins naman guys, ay hindi ganun kalaking vlogger. Si Papa Dins ay wala pang 200,000 ang kanyang subscriber. Magto 200,000 pa lang guys ang subscriber ni Papa Dins. Dahil nasa 173,000 pa lang yung subscriber ni Papa Dins. Tapos ang gagawin nitong ibang mga basher, ikukumpara ito si Papa Dins doon sa napakalalaking vlogger. Ay yung pinagkukumparahan nyo po dito kay Papa Dins, million subscriber na po yun. At ang mga views po nun ay nagmi-million din. Sa tingin nyo, kung yung bang mga ikinukumpara yung vlogger na yon ay nasa 173,000 din lang yung subscriber, kaya ba nila yung ginagawa din nila ngayon? Hindi rin guys. Ganto din lang ang kanilang magagawa sa ginagawa ni Papa Dins. Kaya lang kasi nila nagagawa yung ganon kalalaking pagtulong ay kasi nga million views na po yung kanilang mga video at million subscriber na po yung kanilang mga channel. Kaya wag po nating ikukumpara dun si Papa Dins guys. Wag nyo pong ikukumpara dun. Ganito lang yan guys eh. Halimbawa itong mga basher na ito. Kayo, kung halimbawa kayo'y ikumpara dito kay Papa Dins. O nagawa nyo na ba yung mga tulong na ginawa ni Papa Dins? Ikumpara nyo yung sarili nyo dito kay Papa Dins. Ikumpara nyo yung mga nagawa nyo sa kapwa nyo kumpara sa nagawa ni Papa Dins sa mga kapwa niya. Ganun lang ka-basic yun guys. Yung ginagawa ni Papa Dins, sigurado hindi mo kayang gawin yun. Bakit? Sasabihin mo, ay kisyo hindi ka vlogger. Ay ganun din po kasi yun. Kaya hindi kayang gawin ni Papa Dins yung sinasabi niyong ginagawa ng mga malalaking vlogger ay kasi si Papa Dins ay hindi pa nagmi-million subscriber at wala pa rin siyang video na nag-million views. Ang ibig sabihin po nun ay hindi pa ganun kalaking vlogger si Papa Dins kumpara doon sa mga sinasabi niyong mga vlogger na malalaki ng tumulong.
mga vlogger na may mga million subscriber nga po at may mga million views na ang kanilang mga video. Ganun lang guys. Yung ginagawa na malalaking vlogger na yon, hindi pa kayang gawin ni Papa Dins. Parang ginagawa ni Papa Dins na pagtulong, hindi nyo pa rin kayang gawin. Dahil ang kaya nyo lang gawin ay yung mangbash. Pero yung tumulong sa kapwa ay hindi nyo pa kayang gawin. Ay puro nga lang kayo ngak-ngak eh. Puro lang kayo pambabash. Kung gusto nyo makatulong si Papa Dins na malaki doon sa mga tinutulungan niya, ay di sponsoran nyo si Papa Dins. Padalhan nyo ng pera na pantulong. At sinisigurado ko sa inyo na ultimo 5 sa ipinadala nyo, ibibigay at ibibigayan ni Papa Dins sa gusto nyong pagbigyan. Ganun lang po yun guys. Tapos sama-sama pa, babanat kayo ng comment na halata naman na hindi nyo tinapos muna yung video na pinapanood nyo. Minsan bumabatay lang kayo sa pamagat o sa title at sa thumbnail na nakita nyo sa video. Kumbaga hindi nyo pa natatapos yung video, comment na agad kayo ng kung ano-ano. Ba't hindi nyo subukan tapusin muna yung video bago kayo mag-comment? Para makita nyo kung ano yung tulong na ginagawa nito si Papa Dins. Kaya lang ang problema kung ano-ano na agad yung ngak-ngak nyo. Ika nga eh, ang dami nyong reklamo, ang dami nyong ngak-ngak. Eh wala naman kayong ambag. Bakit kaya hindi mo muna tingnan yung sarili mo bago ka mag-comment? Bago ka manghusga ng tao? Tingnan mo muna yung sarili mo. Kung yung bang nagawa nitong si Papa Dins sa kapwa niya, ay nagawa mo na rin sa kapwa mo. Bago ka magngangak-ngak, bago ka mag-comment ng kung ano-ano. At bago mo i-kumpara ito si Papa Dins doon sa mga malalaking vlogger nga na may million subscriber na, ay ikumpara mo muna yung sarili mo dito kay Papa Dins. Ganun lang. At saka guys, ililinaw ko lang po na ito mga ginagawang pagtulong po ni Papa Dins, ni ka-business, hindi po nila obligasyon yan guys. Kaya wag po kayong mag-comment na tila ba obligasyon nila na tulungan yung mga beneficiary nila. Hindi po guys. Dapat maging malinaw sa atin na yung ginagawa nilang pagtulong ay voluntaryo. Hindi po nila yan obligasyon. At magpasalamat po tayo dahil naiisipan po nilang tumulong sa mga kapwa natin. Doon sa kapwa natin na higit na nangangailangan. Wala po silang obligasyon dyan guys. Dahil yung ginagawa nila ay kusang loob po yun. Galing po sa kanilang mga puso. Kaya wag nyo po silang i-comment na tila ba obligasyon nila Papa Dins at ka-business na tulungan yung mga taong higit na nangangailangan. Dapat yan po ang isaksak natin sa mga utak natin. Hindi yung parang tila ba inuutusan nyo sila na ganito ang itulong nyo, ganito yung ibigay nyo. Hindi po ganun. Kung makapag-comment kayo ng ganyan sabi ko nga wala namang kayong ambag. Hindi po malaking ambag yung panonood nyo ng hindi pa halos aabot na 1 minuto. Tapos ang gagawin nyo, ibabash nyo sila. Iko-comment nyo sila ng kung ano-ano. Hindi po nakakatulong yan. Kung ganyan din lang yung gagawin nyo, wag na lang kayo, wag nyo na lang i-click yung video nila. Wag na lang kayo mag-comment. Doon na lang kayo manood sa mga sinasabi nyong nakakatulong na malaki. Total, yun naman yung mga idol nyo yun naman yung iniidolo nyo Doon kayo manood, wag dito. Wag kay Papa Dins, wag kay ka-business. Para wala din kayong masabi.
Hindi, ang gagawin nyo, babasahin nyo lang yung thumbnail, yung title, i-click nyo si video, pero ko-comment agad kayo doon. Pagka-comment nyo, aalis din kayo. Hindi nyo tatapusin yung video. Bukod sa nagiging ipokrito kayo, nagmumukha kayong mga tanga sa mga ginagawa nyo yan. Bakit? Ayun laman ang comment nyo, malayo doon sa itinakbo ng video. Di lumalabas lang kayong tanga sa mga kinoment nyo. Ang nakakahiya dyan, kayo din. Hindi ka ngay para kayong humihip sa lusong. Nasa mukha nyo din ang balik ng inyong ibinuga. Ang nangyayari po kasi, dito sa mga sinasabi ng mga basher na ito, ay sila Papa Dins na ngayon tumulong. Doon sila ka-business na nga ang tumulong sa mga kapwa natin na nangangailangan. Ay sa mga pahayag pa ng mga basher na ito, tila ba sila Papa Dins at sila ka-business pa yung masama. Ang sakit nun, guys. Sila na ngayon tumulong, sila pa yung mamasamain. Tapos ang masakit pa nga, ay itong mga nambabash naman na ito, ay sila yung walang kaambag-ambag. Sila pa yung anlalakas ng loob na mambash. Tulad nga halimbawa dito kay Vincent. Sinasabi nyo na kailangan po na ni Papa Dins yung mga pangangailangan ni Vincent. Ay hindi naman lahat po ng problema ni Vincent ay sinasabi niya kay Papa Dins. At kung ano man yung problema ni Vincent na nalalaman ni Papa Dins, kung kaya namang resolbahan ni Papa Dins, ginagawa naman niya ni Papa Dins. Riniresolba naman niya yan. Katulad na nga lang halimbawa nitong nakaraan lang araw sa upload ni Papa Dins na na-stroke nga itong lolo ni Vincent. Tapos itong kanyang lola ay medyo hindi maganda yung pakiramdam. Ay ano bang ginawa ni Papa Dins? Di ba pinuntahan? At binigyan o inabutan itong si Papa Dins ng cash assistant. Siguro hindi man ganun kalaki sa inaasahan nyo. Dahil siguro mga inaasahan nyo, mga 10,000 ang ibibigay ni Papa Dins o higit pa. Hindi pa po kaya ni Papa Dins yung ganun kalaki. Dahil nga hindi pa po ganun kalaki yung kanyang channel. At hindi din lang naman si Vincent at tinutulungan nito si Papa Dins. Marami po siya mga beneficiary. Katulad nga po yan, andyan si Hana, si Kyla na ipinapagamot ni Papa Dins, sila Sandra, sila Arvin. Marami pong beneficiary itong si Papa Dins. Hindi lang po si Vincent. Kaya yung laki ng tulong na gusto nyong ipaabot kay Vincent, ay hindi po yan lahat kayang ibigay ni Papa Dins. Kung gusto nyo po na ganun kalaki ang maibigay nito si Papa Dins dito kay Vincent, ay di nga po, sponsoran nyo po si Vincent. Padalhan nyo. Kahit gaano kalaki ipadala nyo sa kanya. At ibibigay ni Papa Dins ng buong buo. Hindi reklamo kayo ng reklamo. Reklamo ka na reklamo na gano'n lang ibinigay kay Vincent. Hindi naman kayo nagbibigay. Puro lang kayo ngawa. Yun lang yung kaya nyo ibigay. Yung pambabash nyo. Yung ganyan mga nagre-reklamo, ay gumagawa din dapat yan ng paraan. Kung may reklamo ka, naliliitan ka doon sa binigay ni Papa Dins kay Vincent, ay di magpadala ka ng pera na ibibigay kay Vincent para lumaki yung pambigay sa kanya. O yung motor ni Vincent kung gusto mo i-cash. O ay di padala mo si Vincent ng malaking pera para ma-cash yung motor. O simple lang. Hindi yung ngawa ka dyan ng ngawa. Comment ka ng comment ng negatibo. Ay wala ka namang iniaambag kahit piso. Dapat nga magpasalamat pa tayo sa katulad nila Papa Dins, nila ka-business. Na kahit pa paano ay nakakatulong sila doon sa kapwa natin na higit na nangangailangan. Paano na lang kung halimbawa katulad sila ng ibang vlogger. Na content lang ng content dyan, kumikita ng malaki, nagmi-million ang views, pero hindi naman tumutulong. Sarili lang nila yung kanilang iniintindi. Pero ito sila Papa Dins, si ka-business. Kita nyo naman, wala pang milyon ang subscriber niyan. Si ka-business isang video pa lang ang nagmi-million views. Pero
ang dami na nilang natulungan. Si Ka-Business, ilan na ang pabahay niyan? 8. Si Papa Dins, may isang pabahay project na rin yan. At may 3 na yan naging lipat bahay. At may isa pa yung tinulungan na ipinarenovate yung bahay. Kahit ganyan pa lang kaliliit ang channel nila, kahit ganyan pa lang, hindi pa nagmi-million subscriber yung kanilang mga channel, ay nakakatulong na sila ng malaki. Hindi lahat ng vlogger, guys. Hindi lahat ng vlogger ay tumutulong. Napakarami diyang vlogger na million subscriber, million views. Pero ang ginagawa lang, kumain, magpatawa, mamprank, pero hindi tumutulong. Pero itong si Ka-Business at si Papa Dins, nakita naman natin na kahit wala pa nga milyon subscriber ang kanilang mga channel, ay napakalaki na ng kanilang mga naitulong. Yan yung ipagpasalamat natin. Kaya doon sa mga basher nito si Papa Dins at ni Ka-Business na nagsasabing mas magaling pa ito si ganitong vlogger, mas magaling pa ito si gano'n, na malaki yung naiitulong, ay doon na lang po kayo manood. Doon sa sinasabi nyo malalaking vlogger na yun. Doon na lang po kayo manood. At doon po kayo mag-comment na magaganda. At dito kay Papa Dins at na Ka-Business, wag na po kayo dito manood. Kung ay comment nyo din lang dito, ay mga puro pambabash. Dahil hindi po sila santo. Dahil sila po yung nasasaktan din doon sa mga hindi nyo magandang pinagsasasabi. At ayaw po namin mga supporters ni Papa Dins at ni Ka-Business na maapektuhan po yung kanilang mga ginagawang pagtulong nang dahil lang sa mga katulad nyo na mga basher. Kayo kasi yung toxic dun sa comment section ni Papa Dins at ni Ka-Business. At wala po kayong magandang naitulong. Wala din po kayong magandang magagawa sa channel nila sa mga ganyan nyo pong mga pananaw. Kaya doon sa mga basher ni Papa Dins at ni Ka-Business, please lang po, magsilayas po kayo sa community ng mag-amang Papa Dins TV at Ka-Business Official, Ka-Business Family. Yun guys, paano po? Sana po yung nagustuhan nyo po itong aking unang reaction sa taong 2024. At maraming salamat po doon sa mga sumuporta at walang sawang nanood ng aking mga video nitong 2023. Sana po ay patuloy nyo po akong samahan ngayon 2024 at sa mga darating pang taon. Sana po ay patuloy nyo po akong suportahan sa aking mga ginagawang reaction video. At yun, bago po tayo magtapos, ay gusto ko lang pong batiin kayong lahat ng Happy New Year po. At ganun din po dito kay Ma'am Nerissa ng New Jersey. Ma'am, Happy New Year po sa inyo. At maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at panonood ng aking mga video. God bless po sa inyo, ma'am. At syempre ganun din po sa buong Ka-Business family. Lalong higit nga po dito kay Mr. and Mrs. Ka-Business. Maraming salamat po sa inyo. At mabuhay po kayo. Paano po? Hanggang dito na lang muna po yung aking reaction video. At muli po ay maraming thank you po sa patuloy na sumusuporta at nanonood ng aking mga video. At sa mga hindi pa nga po nakaka-subscribe dyan, ay baka pwede naman po makipindot na ng subscribe button at makilike and share na rin po ng aking mga video. Muli po ay maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV.
Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bedridden na, ayan, kahit papano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit papano magkaroon siya ng revenue. May magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business.